Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Alright? Asset ni FRRD pwedeng i-freeze ng ICC. Wala kang pera. Ayan, ah, sabi ng compensation ng umano'y AJK victims. Walang kapera-pera yan si Duterte, no? Ngayon, harap sa International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumutang ang posibilidad sa pag-freeze ng kanyang mga ari-arian. Ayan. Ayon sa isang human rights lawyer, maaaring gawin upang magbigay ng compensation sa mga biktima ng drugs. Kaugnay nito ay handa na rin ang gobyerno ng Pilipinas na tumugon at tiniyakin ang gagawin ito ayon sa umiiral na batas sa bansa. Alright, panoorin po natin dito sa ating reaction video dito kay Rob Trip. Alright, let's get it on. Mayroon yan sa rules ng ICC. In fact, may freezing of assets yan nakalagay sa Rome Statute. Tapos may trust fund kasi na binuo yung ICC para sa mga biktima. Usually ito, ang mga kawawa dito, yung mga namatayan, breadwinners, at ito yung nangyari sa Pilipinas, yung mga asawa nila o anak nila na breadwinner, kaya hirap din sila. Isa sa mga maaaring hakbang ng International Criminal Court o ICC sa kanilang investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang pag-freeze ng kanyang assets. Sa human rights lawyer na si Attorney Nery Colmenares, bahagi ito ng proseso sa ilalim ng Rome Statute upang tiyakin ang kompensasyon ng danyo sa mga pamilya ng... Ayan, wala kang pera yan, no? Dati nang tumakbo yan at dineclare niya, no? Yung salin niya na walang kapera-pera yan si Rodrigo Duterte, no? Ano'y mga biktima ng extrajudicial killings. Dagdag pa ni Attorney Colmenares, ang pag-freeze ng assets ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang pagbabayad ng civil liability ng isang nasasakdal. So just to clear, yung reason ng pag-freezing ng asset is because doon kukunin yung pambayad dun sa mga damages yung sa naging biktima. Yes, isa yun sa mahalagang Under the wrong statute. Under the wrong statute. Sabi ng ICC na dapat may civil liability din yung perpetrator. Katulad naman sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kahit may criminal na kulong, meron ding civil liability kasi inuutusan din ng korte na magbayad ng danyos, perwishes, kumbaga damages, ang nasakal or kaya ang nakonvict na sa kaso dito. Ngunit paliwanag ni Attorney Colmenares, nananatiling tanong kung paano ipatutupad ang anumang freeze order mula sa ICC. Ayun ang tanong, no? Paano ipapatupad yan ng pagka-freeze order kay dating President Rodrigo Duterte? Dahil aniya sa kasalukuyang administrasyon ang pagpapasya sa ganitong hakbang. Again, discretion ng presidente yan eh. In the sense, yung warrant of arrest, ang tanong paano, so nagpapalit ang ihip ng hangin. Kahit ngayon, kasi President Marcos, if I were President Marcos, of course, pag may request ng freeze, i-freeze mo. Tumulong ka sa pag-freeze niyan, lalo na may charges sa impeachment ng mga assets na salin, mga billions of pesos. So, not only for the ICC, kundi dito rin sa justice system ng Pilipinas na naungkat siyempre ang matagal nang gustong buksan yung mga bank account. So I guess that is in the discretion of the President. Kaugnay nito, tiniyak ng Malacanang na anumang aksyon na gagawin ng Galing pa rin sa presidente natin, no? gobyerno, kaugnay ng isyong ito ay dapat dumaan sa legal na proseso. Kung meron naman po tayong batas at inaalaw po tayo, ipakita lamang po nila, kayo po'y magpo-comply dahil lagi po, sinasabi natin, lahat po ng gagawin natin dito ay dapat lamang base sa batas. Samantala, ipinunto naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na walang sapat na yaman si dating Pangulong Duterte para mapatawan ng freeze order o makapagbayad ng danyo sa mga biktima. Wala siguro tanong, may asset. Walang pera yun eh. Di ba? Natatandaan nyo nung kandidato siya, na meron daw siyang daang milyon. Di ba? Nag-waiver siya, ako ang abogado niya. O lumabas. 16,000 pesos lang ang laman ng kanyang
Walang pera yun. Kung maglabas ng freeze order ang ICC, maaring hingin ang tulong ng gobyerno ng Pilipinas para ipatupad ito. Ngunit nasa kamay pa rin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung susunod ito sa Oo, dapat jurisdiction pa rin ni PBBM yan, no? International Court. Alright guys, napakinggan at napanood po natin ang ating reaction video. Sana mapabalik ang ating si ex-President Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Alright? Maraming salamat sa panonood pagkinig dito kay Rob Trip and peace out sa inyong lahat. Alright?